ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad ng mga pagdayeg ng Kristiyanos, ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo mawalay sala ngadto sa mahan, ipahilig sa mga makasasala. Ang kamatayan o kinabuhi nag-atbangay sa kagingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunay. Maria, imo kami sultihan, kung sa imo nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manununong saksi, habol o Kristi, si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya nagto sa guliyang una kaninyo sa pagkatao. Na si Kristo matuod ni nabanhaw, sayod kami. Ikaw harit ng mananao, kami taon kaluyti. Amen. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ang Santos Evangelio sumala ni San Lucas. Manaa ikaw o nino. Kuman makasulti si Jesus, may usa ka babae nga nituaw kay wala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babae nga makoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay ikaw o Kristo, kalinyo. Maayong buntag kayong tanan. Mayang Pasko sa pagkabanaw kanatong tanan. Kung inyong namatigdan, si Father Rex sa karon ang namulo, kung ako na yung assistant or deacon. Ang nangulo at kung Wipis, Bernis, o Simalo, mo ako. Kaya dilit po yung man magbuli-buli. Ano gani? Anong dilit magbuli-buli? Kaya Wipis, Bernis, o Simalo, usar kato kadako ng misa. So ako ni dibalik kay kagahapon ay harap na nilatuhan. Akong Wipis o Bernis, daghan absent. So, 1/3 ra ang inyong misa na tambungan. So, palihog ako nilumduman na ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, usa ka tibuok misa, the longest mass, ang pinakataas na misa sa entero liturhikanhon nga kasaulugan sa tibuok tuig. So, kinahanglan yun nga naata sa Huwebes, naata sa Biyernes, o naata sa Sabado. O kayo sa na ka taas na misa. Susunod tuig, paliw, ibutan ka sa inyong mga cellphone na Huwebes, Biyernes, Sabado, usa na ka misa. Sa ako lang ginaingon, bisan ubang mga parit, dili malimot ani ba? Muna usay ang buli-buli. Technically, di magbuli-buli gawas kung magdaot ang parit na sa ulong sa Huwebes, pagka-Biyernes, nagdaot, pwede magbulian. Pero kung normal, ang nagsugod na parit sa Huwebes, maoy muhuman padulong sa Sabado. O ginana pununta mo nga Huwebes na ano mo, Biyernes, Sabado. Dili kay Sabado na rin, asa na Domingo. Kaning Domingo, lain na nga misa. Misa na misa sugat. O basta sugat, ang pahinuod niini ang mahal na Birhen Maria. Dili kita ang importansya ang mahal na Birhen Maria. Sumuna nga, pamaladungan nato karon ang kinabuhi sa akong mahal na Birhen Maria. So, kadtong cross, adunay movement sa akong ng Diwali atong Biyernes ng moving sa cross na ay adoration, no? Adoring, embracing, and becoming. Pagdaig sa cross, pagpasan sa cross,
o pagkahimong cross mismo. Mamahimong tinugdan sa paglaong, tinugdan nga makitaan, magkakita nila na nato, mamahimong kita, instrumento sa kahupayan, kalipay, gugma, o pagpamalagan. Karon ninyo tayo ang atong pagpamalandong sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Na ako'y three movement, tulong ka mga paglakaw sa panaw sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Ang unang movement mong gitawag o fiat, no? Ang iyang pagtuo, ang iyang yes, the fiat of Mary. Ang ikaduhang movement gitawag din yung Isaba, the solidarity kay usahan ni Maria diha sa mga kasakitan sa Panginoon Jesucristo. No, Isaba Mater, Mary at the foot of the cross. Dayon ang iyang Magnificat, the song of praise. So dili mao pinipod ang kahulugan, tinuray nga kahulugan sa pagkabanhaw. Kung mao kini ang giginahanglan karon nga banhaw usab nato. Banhaw nato na itulong kanindot kaayo nga mga miting nga unta ipakusbaw nato. Bag-uhon gayud nato dinhi sa atong matiliman. Giginahanglan kining honesty, kining unity o gratitude. So, kining honesty, talagang di ka mayong bakakon. This is the fiat of Mary. Ang pag-yes ni Mama Mary, wala yung mikunhol. Pag-yes niya, diritso-diritso na natanan. Kumusta mo na ito akong yes sa Ginoo, ang akong fiat sa Ginoo. Sama ba sa mahal ng Birhen Maria? Pero kasagaran karon ang akong yes, nanay mga huling ba? Nanay mga mansa tungod sa gitawag nato karon og fake news, disinformation, misinformation diyan sa social media. Nadali ka makaitang mo tuo. Pag tanaw nga mo ni i-post, mo share dahil ka. Wala tayong critical thinking. Wala tayo sa religious parlance, sa gitawag ni critical thinking mo, discern, mutuwa dahil ka. So, kanang honesty bitaw, wala na ni. Kasagara, nagana ay pagpamakak diya sa social media. Gamitin ang social media diya sa mga bakak ng mga imahin. Panalitan, lukoy kayo si Bishop Apitpoy, ang obispo sa Tagbilaran. Di mo ang imahin, di mo ang diskurso, giawat sa AI, ng artificial intelligence. Dayon si Bishop Poy na mahimo na nga mo'y endorser sa usa ka kambal. Dayon endorser sa usa ka kambal na makapaliwang. Ang makapatambok niya ay ganang mga endorser na makapatambok, pero di mo ang man-share ayo. So fake news, kung daghan mo tag mga fake news karon, kaya mga chismis na ito ba? Disinformation, labaw sa tanan, kanang mga makapadakot sa dignidad sa tao. Muli ang giingon sa atong Santo Papa, we have to fast of the words that destroy other people. Magbukas sa unta ka ni ining mga pulong na makapakukan sa dignidad sa tao. Klaro na sa atong Santo Papa ni atong pagsugod sa simana at pagsugod sa 40 days sa Lenten season. Muna, ang magpuasa ka. Kung wala kong tawag magpuasa, klaro kayo karoon, labi na sa mga kampanya, pagpagdakot, dili plataforma, kung dili pagdakot sa isang tao, dili maayon mga paliginan, kung mga Kristyano sa matantanan. The sense of honesty, the sense of integrity, nawala. That is the fear of Mary nga atong ipabalik sa atong kaugalingon. Our yes na tinimod kayo. Kanang yes na di mulubad. The fear of Mary.
Ikaduha, the Stabat of Mary. Ang solidarity ni Mama Maria, ang pakikiusap. The sense of unity of Mary to the wounded Christ, the Christ on the cross. Ug mao po din ang akong gikinahanglan karon, kinahanglan nato gayud ang kahiusahan. Kay ang nasod nga walay kahiusahan padulong sa iyang kakuhanan. Apan ang nasod nga naay kahiusahan padulong gayud sa iyang kalampuan. Pero makita nato karon the great division sa matag usa ka nato. O dili kini maayo nga tiliman-on. Kini atong pagkawatak-watak, kini wala nato pagkahikusa. Mao nga kinahanglan akong gamiton through the power of the Holy Spirit working in us with the risen Christ na mapabalik na akong kahiusahan sugod sa akong kasilinganan. Dili nato igsapayan kay katungod man nato nga lagi ang akong partido na pinapanahon sa eleksyon, pero dili na unta mamahimong hinungdan nga managlayat ang partido, dili na unta magtingog, dili unta na mao. Dili man uniformity of sa atong mga pagtuo. Ang atong isyu nila, solidarity, kahiusahan against diversity. Dili man ta mga rugot, pero pagitako na ito kung asa tayo mag-iusap. And let us remember nga si Kristo nga nabanhaw, bisan siya nabanhaw na nakikiusap yapon sa akong mga kasakitan. Wala ba ka matingala? Wala pa mo matingala? Nga bisan si Kristo nabanhaw na iyang gipabilin ang iyang mga samad. Samad sa iyang kamot, samad sa iyang kilid, samad sa iyang tiil. Kaya usap yapon siya. Nasugda na ang tinikayosahan alang sa kalanguan, pero dili pa tanan kinahanglan og akong kooperasyon. Maalim lamang ang iyang samad kung kitang tanan mamalik sa sabakan sa Dios. Maayo lamang ang iyang mga samad kung kitang tanan dili na magpakasala. Pero mitras na pa ang sala, mahiusap yapon si Kristo kanato o mahiusap ang Mama Mary diha sa atong mga kasakitan. The Stabat of Mary, the solidarity of Mary, needed tayo. Ang may pininato pamalalungan sa. And the third movement is the Magnificat of Mary, the Song of Praise. Ang iyang pagsangyaw sa maayo na kalihukan sa Diyos alang sa atong kaliwasan. Ang pag-awit sa mahal ng Birhen Maria, ang iyang kalipay dili tungod kay nahimo siya nga inahan sa Diyos. Dili tungod kay nahimong sayon ang kinabuhi niya. Malipayon siya tungod kay nakita niya ang faithfulness sa Ginoo. Nakita niya ang solidarity sa Ginoo nga retrato. Nakita niya ang pakikuban sa presensya sa Ginoo dinhi sa atong panaw. Bitan kaniadto hangtod karon ug hangtod sa kahangturan. Gikan sa mga descendant ni Abraham hangtod sa hangtod. Mao kini ang iyang kalipay nga Ginoo nagauban kanato kanunay ug kanunay nagahatag og grasya nga librato. So ginahanglan nga akong kasing-kasing unaw usab kasing-kasing una nga mapasalamaton kanunay. So from honesty, unity, then gratitude. Ginahanglan kanunay nga mapasalamaton. Kay ang tao nga mapasalamaton, tao nga malipayon. Ang tao nga mapasalamaton, tao nga maalagaron. Ang tao nga mapasalamaton, tao nga malinaw. With this gratitude of the heart and mind, na agayon ang kalipay na ang
ug naa dahil ang kanina. Kung malipayon ta, we acknowledge the grace of God, the blessings of God. O kung malipayon ta, kining grasya ipaambit nato sa uban. We receive the blessings. Kung malipayon ta o mapasalamaton, we become the blessings to others. Kung mauta na ang matapusa ka nato, mamahimong grasya ngadto sa uban. Dili unta disgrasya ngadto sa uban. Kita ang nakadawat sa grasya sa pagkabanhaw. Ihatag, ipaambit unta nato ni nga grasya ngadto sa uban. That through our presence, pinaami sa mga presensya, makilipay ang uban. Nga makitaan kita, malipayo na sila. Nga kung makitaan kita, mahupay ang ilang kasakitan. Kung makitaan nila ang presensya sa Ginoo, dili sa atong kinabuhi. Hinapunta, matalusan na nato, mamahimong Fiat, Stabat, and the Magnificat sa mahal ng Virgin Maria. Kita, imahin sa pamaturan, imahin sa kayusahan, ug imahin sa mga salamaton na kasing-kasing ug huna-una ug pinabuti. Mayong pagbabanhaw ka na akong tanan. Kaliyong Maria.